Ang Malatokmachka ay maliit na baryo sa Zaporizhia, Ukraine. 3 milya kwadrado lang ang laki nito o 8 kilometro kwadrado at tinatayang 3,000 tao ang nakatira dito bago ang digmaan. Isa ito sa maraming maliit na pamayanan sa Ukraine na sinalakay ng makinang pandigma ng Kremlin. Hindi tulad ng iba, hindi pa rin nasakop ang Malatokmachka kahit ibinuhos na ng mga Ruso ang lahat sa lugar na ito ng mahigit 4 na taon. Ang maliit na bayang ito na halos di kilala sa mundo ay naging lugar ng isa sa pinakamahabang pagkubkob sa kasaysayan. Isa ito sa pinakanakahiyaang walang usad na pwesto sa prente ng Russia. Paano ito nangyari? Para maintindihan yan, dapat nating pag-aralan ang kwento ng Malatokmachka at kung bakit mahirap itong sakupin ng Kremlin. Sa distrito ng Pulihi ng gitnang Zaporizhia, karaniwan na ang digmaan at trahedya. Itinatag ito nung huling ika-18 siglo sa Imperyong Ruso na mga nanirahan mula Kiev, Chernihiv at Poltava na naghahanap ng bagong simula at mas magandang buhay. Sa mga sumunod na siglo, nasaksihan ng baryo ang unang digmaang pandigdig at madugong digmaang pangkalayaan ng Ukraine, pati ang ilang beses na pagpapalit ng namumuno. Nalampasan ni Malatokmachka ang Holodomor o taggutom sa Ukraine, isa sa pinakamalungkot na pangyayari kung saan 3.5 hanggang 5 milyong Ukrainyano ang namatay. 281 sa kanila ay mula sa baryong ito. Nung ikalawang digmaang pandigdig, sinakop ng Nazi Germany ang lugar na ito bago ito pinalaya ng Pulang Hukbo. Kaya nagtayo ng monumento bilang parangal sa mga sundalong nagligtas sa baryo. Ngunit hindi pa rin handa si Malatokmachka sa mga sumunod na nangyari. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawang mabuhay at umunlad ng maliit na bayang ito. Isa itong medyo masaganang baryo sa Ukraine dahil may lokal na industriya, infrastruktura at isa sa pinakamalalaking bilangguan sa rehiyon na nagbigay ng trabaho at oportunidad sa mga residente. Ngunit nang dumating ang 2022 at nagsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, agad ding naranasan ng Malatokmachka ang parehong malagim na kapalaran tulad ng maraming iba pang mga pamayanan sa silangang bahagi ng bansa. Sinakop ito ng mga Ruso sa unang atake. Kahit napaalis ng Ukrainian troops ang mga Ruso matapos ang ilang buwan, hindi pa rin tapos ang hirap ng baryo. Noong Hunyo, 2022, ilang buwan matapos magsimula ang digmaan, binomba ng artilyerya ng mga Ruso ang baryo at maraming lumang estruktura ang agad nawasak. Halimbawa, winasak ng pambobomba ng mga Ruso ang gusali ng konseho ng baryo at 11 nasira ang kulungan makalipas ang ilang linggo. Bumaba ang populasyon ng baryo dahil nagsilikas ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang panahon, wala pang 100 tao ang natira. Puro matatanda o may sakit na hindi na kayang lumikas o ayaw iwan ang tahanan. Dahil mabilis na nakasakop ng mga lugar ang mga Ruso sa rehiyon ng Zaporizhia, halos 1 milya na lang ang Malatokmachka mula sa labanan, kaya naging pangunahing target ng Kremlin. Sinakop nila ang mga kalapit na lugar at mukhang bilang na ang mga araw ng Malatokmachka. Pagsapit ng Mayo, 2023, anino na lang ang dati ang baryo. Ibinabalita na ang plaza ng Malatokmachka ay puno ng butas dahil sa mga bala ng artilyera ng Russia, nagkalat ang shrapnel at winasak ang harapan ng paaralan. Ang mga naiwan ay nagtiis ng higit 1 taon na walang gas, tubig o kuryente. Marami sa kanila ay nawalan ng bahay dahil sa mga bala ng Russia at napilitang magtago sa kanilang mga silong na naging silungan na. 9 milya o 15 kilometro lang ang layo, sinakop ng mga Ruso ang Pulih at pinilit ilikas ang mga sibilyan at ipadala ang mga bata sa mga tinatawag na kampo ng Kremlin para sa rehabilitasyon. Mukhang pareho ring kapalaran ang naghihintay sa Malatokmachka, na malamang itinuring ng mga komandante ng Russia bilang estratehikong baryo na dapat sakupin dahil 1 milya lang ito mula Orychov at 37 kilometro mula Zaporizhia. Ang pagkontrol dito ay magbibigay daan sa mga Ruso na magtatag ng base para sumulong sa mas malalaking layunin at dagdagan ng presyon sa kabisera ng rehiyon. Pero noong Hunyo ng 2023, nagbago ang lahat. Matapos mapaglabanan ng unang pananako at taon ng labanan at makatanggap ng malalakas na armas mula sa mga kaalyado sa kanluran, nagunsad ang mga puwersa ng Ukraine ng malaking kontraopensiba para itaboy ang mga Ruso at mabawi ang mga teritoryo. Kapansin-pansin ang kontraopensiba sa timog, gaya ng Zaporizhia, kung saan nais ng Ukraine na ilayo ang labanan mula sa mga lungsod at pabagalin ang pag-abante ng Kremlin. Hindi maganda ang simula nito.
Ang unang atake ng ika-47 Assault Brigade at ika-33 Mechanized Brigade ng Ukraine ay isang malaking kapalpakan. Tinamaan ng anti-tank missile ang isang kolum ng mga tangke ng Ukraine habang tinatawid ang larangang may mga mina malapit sa Malatok Machka. Ayon sa ulat, hanggang 25 sasakyan ng Ukraine ang nasira o nawasak, kabilang ang hindi bababa sa 5 tangkeng Aleman na Leopard 2. Dahil dito, nag-alalang media at mga military analyst at natakot na baka mabigo ang kontraopensiba ng Ukraine sa tag-init bago magsimula. Sa kabutihang palad, nagkamali sila. Muling nagtipon at nag-ayos ang Ukraine, nabawi pa nila ang ilang nasirang sasakyan. Sa pagsunod sa mas maingat at mapanuring estratehiya sa mga sumunod na araw at linggo, nagsimula silang makaranas ng tagumpay, kung saan iniulat ni Brigadier General Oleksiy Hromov na nakakuha ng halos 2 milyang teritoryo ang mga puwersa ng bansa malapit sa Malatok Machka mula nang magsimula ang opensiba. Hindi nila tuluyan na itaboy ang mga Ruso, pero napatatag nilang frontline at napigilan ang pagbagsak ng nayon sa kalaban. Doon nagsimula ang matagal na posisyonan na labanan kung saan nagsubukan na magkabilang panig, pero walang malaking tagumpay o abante. Nanatiling pursigido ang mga Ruso na sakupin ng Malatok Machka at ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya para makamit ang layuning iyon, gamit ang mga tangke, mga sasakyang pandigmang pang-impranterya, mga pangkat ng sumasalakay, at mga drone habang umuusad at nagbabago ang digmaan. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Bakit nga ba ito? Ayon sa mga military analyst, may 2 malaking dahilan na napapalakas sa depensa ng mga Ukrainian sa Malatok Machka. Ang una ay ang katotohanan. Kahit mukhang maliit at simple sa labas, maraming mga baryo na katulad nito ang naging matitibay na kuta sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sa katunayan, sa buong linya ng labanan, may mga kaparehong kwento tungkol sa ilang mga baryo. Ang iba nga ay halos tuldok lang sa mapa, binubuo lang ng isang kalsada na may ilang dosenang bahay sa magkabilang gilid, na napatunay ang napakahirap sakupin ng Russia. Sa madaling sabi, ang Malatok Machka ay bahagi rin ng trend. Ginawang halos hindi mapasok ng Ukraine ang mga lugar sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mina sa paligid. Kaya napipilitang dumaan ang mga Ruso sa madaling hulaan na ruta papasok sa mga baryo. Mahusay nilang ginamit ang mga drone sa huling bahagi ng digmaan para subaybayan ang galaw ng kalabang tropa at armor. Nagagawa nilang maagapan ng mga pag-atake ng Russia at may handang kanilang depensa ayon dito. Kahit nasira ang malaking bahagi ng baryo, pinatibay ito ng husto. Halimbawa, ang mga lumang bahay at datsa ay ginawang mga ligtas na bunker, habang naglagay naman sila ng mga choke point sa makikitid na daan. Kaya mas naging mahirap para sa mga mananakop ang anumang tangkang pag-atake. Isa pang malaking benepisyo para sa Malatok Machka ay ang heograpya nito. Ang nayon ay napapaligiran ng mataas na lupa, at kahit nagbago ang digmaan, nananatili ang isang katotohanan. Ang may hawak ng mataas na lugar, ang may kalamangan. Kahit may makabagong sandata at depensang hukbo, hindi pa rin nila kayang baguhin ang batas ng pisika. Kung mataas ang posisyon mo, mas malawak ang tanaw mo, kaya mas madali mong makita ang mga kalabang papalapit at atakihin sila bago sila makalapit ng husto. Ibig sabihin, imposibleng magplano ng surpresang atake ang mga commander ng Kremlin sa Malatok Machka. Laging nauna ng 2 hakbang ang mga tagapagtanggol ng Ukraine. Laging handa ang artilyera, drone at iba pang depensa para umatake sa anumang galaw. At ganyan na mismo ang nangyari sa loob ng mahabang panahon mula sa huling bahagi ng 2023 buong 2024 at hanggang sa 2025 rin. Muling nagbago ang sitwasyon at nalagay sa alanganin ang baryo. Bago natin suriin ito, may iba pa kaming ganitong nilalaman. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa huling bahagi ng 2025, matapos ang ilang buwang bigong pag-atake at mabagal na pag-usad sa harapan, nagpasya ang mga commander ng Russia na magbago ng taktika. Nag-organisa sila ng bagong opensiba sa mga pangunahing lugar, lalo na sa katimugang Ukraine at rehiyon ng Zaporizhia. Galing sa itaas ng mga utos. Kailangan ng Russia ng mabilis na pag-unlad. Bahagi ito ng sama-samang hakbang ng militar at Pangulong Vladimir Putin para ipakitang nananalo ang Russia sa digmaan at sigurado magwawagi. Sa teorya, magpapalakas ito sa posisyon ng Kremlin sa negosasyon, hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa Estados Unidos at European Union. Mas marami silang lupa, mas marami silang alas. Kaya nagtipon pa sila ng karagdagang mga unit ng pagsalakay para makausad. Inasahan ng mga commander ng Rusya na sa dami ng kanilang pag-atake, mababasag na ang depensa ng Ukraine
at masasakop ang mga lugar na matagal na nilang hindi makuha, tulad ng Malatok Machka. Noong Oktubre at Nobyembre, lalong lumakas sa mga pag-atake doon. Sunod-sunod na malaking mekanisadong pag-atake ang tumama sa baryo na matapang ipinagtanggol ng ika-100 at 18 hiwalay na mekanisadong brigada ng Ukraine mula sa ika-10 Army Corps. Inilarawan ng press officer ng brigada ang mga tagapagtanggol ng baryo bilang mga cyborg ng Malatok Machka, tumutukoy sa matapang na sundalong Ukrainian na nagdepensa sa Donetsk Airport mula Mayo 2014 hanggang Enero 2015. Kahit napalibutan at nilabanan ang matinding lamig at tuloy-tuloy na pambobomba ng artilyera, nakaligtas ang matapang na sundalong ito, kaya tinawag silang cyborg at naging bahagi ng kasaysayan ng militar ng Ukraine. Maaring hindi sila kasing tanyag ng orihinal na mga cyborg, ngunit ipinakita ng mga kahangahangang tauhan nakatalaga sa Malatok Machka at sa paligid nito ang parehong pambihirang tapang at tibay ng loob sa pagpigil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga Ruso at pagpapanatili ng kontrol sa baryo. Noong Oktubre 20, 2025, naglunsad ang Russia ng isa sa pinakamalaking opensiba nito. Isang malaking puwersa ang binuo na kinabibilangan ng 71 motor rifle regiments ng Kremlin, 2 motor rifle companies at 26 armored vehicles gaya ng tanke, infantry fighting vehicles, Tiger vehicles at APCs. Sa teorya, dapat kaya ng ganang puwersa sa kupin ng bayan, lalo na malit na yon. Pero hindi yun nangyari. Sa halip, naging malaking kabiguan ang pag-atake ng Rusya. Nagtatag ng matibay na depensa ang mga tagapagtanggol ng Ukraine at sinulit ang mga sandata at depensang hawak nila upang durugin ang mga umaatake. Natapos ang araw na 30 sundalong Ruso ang napatay, may iba pang nasugatan at tinatayang 21 sasakyan ang tuluyang nawasak. Sa kabila ng lahat, tila ipinahig ng mga opisyal ng Rusya na matagumpay ang kanilang operasyon marahil dahil sa hiya o propaganda. Noong Nobyembre 16, 2026, inihayag ng Ministry ng Depensa ng bansa na tuluyang nasakop ang Malatok Machka. Sabi ni Ministro ng Depensa, Andrei Belousov, napalaya na ang baryo at nasa tamang direksyon ang mga puwersa ng Moscow para sa kanilang pangmatagalang layunin. Pinabulaan na ng Ukraine ng alegasyong nasakop na ang Malatok Machka. Makalipas ang ilang araw, tila tahimik na binawi ng mga opisyal ng Russia ang una nilang pahayag, muling iniulat ang matinding labanan sa paligid ng baryo na hindi tugma sa ideya na ito ay lubos ng napalaya. Habang lumilipas ang panahon, mas maraming pag-atake ang naiulat. Ngunit, napigilan lahat ng tagapagtanggol ng Ukraine. Laging sinasabi ng Russian media na malapit nang makuha ang baryo, kaya naging meme ang kwento ng Malatok Machka sa militar. Pinagduktong-duktong ng mga Ukrainian online ang mga klip ng ekspertong militar ng Russia na nagsasabing may tagumpay sila habang tinutukso nilang hindi pa rin masakop ng pangalawang pinakamalakas na hukbo ang baryong may ilang daang tao lamang. May mga universidad sa Russia na nagbabanta ng paalisin ng mga estudyanteng babanggit ng Malatok Machka sa mapanuyang paraan o magtuturo ng kabiguan ng militar ng bansa. Pero huwag magkamali, ito'y pambihirang kabiguan sa kasaysayan. Noong kalagitnaan ng Mayo, 2026 iniulat ng United 24 Media na umabot na sa mahigit 1,500 araw ang pagkubkob ng Russia sa maliit na baryong ito. Ginagawa nitong isa ito sa pinakamahabang pagkubkob sa isang lugar na naitala sa kasaysayan. Mas mahaba pa ito kaysa sa pagkubkob ng mga Romano sa Carthage, halimbawa, na tumagal ng humigit kumulang 1,100 araw. Mas mahaba pa kaysa sa dakilang pagkubkob sa Gibraltar, na tinatayang tumagal ng 1,320 araw. Mas mahaba pa kaysa sa mga pagkubkob sa Leningrad, Roma, Alejandria, Jerusalem at Constantinople. Maraming halimbawa sa kasaysayan ng mga dakilang hukbo na nagtangkang sakupin ang mahihirap mapasok na kuta at nagbuwis ng maraming buhay para magtagumpay. Kadalasan, ang mga halimbawang iyon ay tungkol sa malalaking lungsod na may matataas na pader, malalaking tarangkahan at maraming tagapagtanggol. Marami sa mga iyon ay nangyari daan-daang taon na ang nakalipas, bago pa ang panahon ng mga tangke, mga sasakyang panlaban ng impanterya, jet fighter, drone at howitzer, nung ang mga hukbo ay may simpleng sandata gaya ng espada, sibat, pana at katapulta. Mas lalo nitong pinahiya ang mga pagtatangka ng Rusya, sakupin ng Malatok Machka. Hindi ito isang dakilang lungsod. Hindi ito isang pinatibay na kabisera. Hindi ito tirahan ng 10,000 tao at wala rin itong sariling hukbo para ipagtanggol ito.
Isang halos walang kwentang baryo na sunog at butas-butas. Kakaunti na lang ang natitirang gusali. Hindi dapat ganito. Kahirap sakupin ito, lalo na para sa hukbong Russia na kilala sa nakakatakot nitong reputasyon. Dekada bago ang digmaan. Kinatakutan ng mundo ang hukbong Ruso. Natakot sila sa tila walang katapusang imbakan ng mga tangke at sasakyang pandigma, sa napakaraming bilang ng mga sundalo at sa halos walang kapantay nitong lakas. Pinanood nila at nakita kung paano ipinagyayabang ng mga opisyal ng Kremlin ang makabagong kakayahan ng kanilang pinakabago at pinakamagagaling na mga misail, o ipinapakita ang kanilang pinakabagong tangke sa mga engrandeng parada ng militar. Akala nila nang hindi mapipigil ang makinang pandigma ng Rusya ay kayang lamunin ang halos sinumang kalaban na madaanan nito. Pero lahat ng mitolohiyang yon, lahat ng aurang yon, lahat ng kapangyarihang pilit ipinapakita ng Kremlin ay unti-unti nang nabubuwag habang tayo'y nag-uusap na yon. Patunay ang ganitong kwento na hindi man lang kasing lakas nang ikinatatakot noon ng mundo ang militar ng Rusya. Hindi nga nila masakop ang isang maliit na baryo. 4 na taon na nilang sinusubukan ito at halos 2,000 sundalo, 12-12 ng sasakyan, at posibleng 10-10 o maging daan-daang milyong dolyar ng kagamitan at tauhan ang nawala sa kanila. Lahat na uwi sa wala. Ang baryo ay hawak pa rin ng ika-100 at 18 mekanisadong brigada ng Ukraine. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nagpapatibay ng kanilang depensa, matalino at estratehikong ginagamit ang mga drone, mina at iba pa upang paulit-ulit na malampasan at maloko ang kanilang mga kalaban. Samantala, kahit ang mga masugid na propagandista ng Russia ay napilitang aminin ang kahiyahiyang kabiguan ng kanilang bansa na makontrol ang lugar at inihalintulad pa ng isa ang Malatok Machka sa Troy o Verdun, mga tanyag na lugar ng labanan sa kasaysayan. Sa totoo lang, ang tanging bagay na tunay na maalamat tungkol sa Malatok Machka ay kung gaano kahusay itong ipinagtatanggol ng Ukraine. Kahit tuluyang bumagsak ito na malabo base sa mga kaganapan, mananatiling tatatak sa kasaysayan ang baryong ito bilang lugar na nagwasak sa alamat ng lakas militar ng Rusya. Bahagi lang ito ng pagbagsak ng Kremlin. Alamin pang tungkol sa patuloy na pagkabigo ng bansa at kung paano ito sinamantala ng Ukraine sa videong ito na tinatalakay ang isa sa pinakamalaki at pinakamahusay na malayuang pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia bilang tugon sa missile assault sa Kyiv. Panurin ang video na ito para malaman kung paano natuklasan ng Ukraine ang epektibong panlaban sa tuloy-tuloy na mga pag-atake ng Russia gamit ang mga glide bomber. Para siguraduhin na hindi ka mahuhuli sa mas marami pang makabuluhang pagsusuri at mga pinakabagong ulat balita tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, mag-subscribe ka sa The Military Show ngayon. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.